Ito yung klase ng kakanin na kahit paulit-ulit mong kainin hindi nakakasawa. Lalo na pag makunat yung pagkakaluto ay ang sarap imeryenda. Yung iba nyog ang madalas na ipinapares dito pero ako mas gusto ko dito yung yema sauce. At finally nakagawa na rin ako ng perfect yema sauce para dito. At promise ang sarap. Ang sarap din ipalaman sa tinapay. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Bali sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 2 cups ng all-purpose flour at 2 cups ng cassava flour. Mag-add na rin tayo dito ng 1/2 kilo ng dark brown sugar. Ganitong kulay ng asukal yung ginamit ko para hindi na natin kailangan pang maglagay ng food coloring dito sa kutsinta na ating gagawin. Haluin natin ito ng mabuti bago tayo maglagay ng tubig. At sa tubig pala na gagamitin natin, mga 6 cups itong aking nilagay. At yung last ingredients na ilalagay ko dito ay lihiya or lye water, mga 2 tablespoon. Sa palengke ko po pala ito nabili. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine na lahat ng mga ingredients. At para masigurado na walang buo-buo at walang masamang dumi dito sa ating mixture, salain natin ito. Bago pala natin ito ilagay sa mga molder, pahiran natin ito ng cooking oil para hindi dumikit at madaling matanggal once na maluto na. At siguraduhin na nagpapakulo na rin tayo ng tubig bago ilagay dito sa mga molder yung ating kutsinta na lulutuin. At sa pagluluto naman, i-steam lang natin ito for 15 minutes sa malakas na apoy. At habang naghihintay, gagawa na rin tayo ng masarap na yema na kaparis nito. Sa isang pan, maglagay tayo ng 2 tablespoon ng white sugar, then ika-caramelize lang natin ito. After nyan, mag-add na tayo ng 1/8 ng butter. Medyo pinadark ko pala yung pagka-caramelize dito sa asukal. Gusto ko kasing kulay yung may pagka-amber. At pag natunaw na nga yung butter, mag-add na tayo dito ng isang lata ng condensed milk. Haluin lang natin ito hanggang sa makuha natin yung ganitong consistency bago tayo mag-add ng 1/3 cup ng milk. Haluin uli natin ito at pag ganito na medyo dumidikit na sa ating spatula, mag-add na tayo dito ng asin para mabalance yung lasa. At sa huli, maglagay tayo ng vanilla essence, then ahunin na natin sa kalan. Mga 10 minutes ko pala itong niluto sa katamtamang lakas ng apoy. At sa pagluluto nito, dapat tuloy-tuloy lang natin itong hinahalo para maiwasang masunog at maging pantay yung pagkakaluto. At sakto, luto na rin lahat ng ating kutsinta. Palamigin pala muna ito bago i-unmold. At sa mga ingredients na ginamit ko, nakagawa ko ng 56 pieces. Kung mapapansin nyo po pala, medyo runny pa yung ating yema sauce kasi mainit pa po yan. Mamaya, once na mag-set na yan or lumamig na, magiging ganito na po yung consistency niyan. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, isang napakasarap na merienda naman ang ating ginawa ngayon, ang black kuchinta. At sa wakas, nakagawa na rin tayo ng napakasarap na yema sauce, kapares ng ating black kuchinta. So, wag na natin patagalin, tikman na natin. Medyo mainit-init pa yung ating yema sauce, kaya hindi pa siya ganun kalapot. Pero mamaya, once na lumamig to, makikita nyo na yung tamang consistency niya. Ang sarap. Mm. Mm.